So anong masasabi mo ngayon sa gobyerno natin? Nakakalungkot po. Kaya nga po ako napatakbo rin. Is parang yung una pa lang namin sinasabi ever since nag-start ako, ginagawa na nilang negosyo ang politika. Tingin ba nila hindi natin mahahalata na yung abogado mismo nila nag-file ng impeachment laban sa kanila? Eh, ginagago na tayo eh. So ano magawa parang natin na iniinsulto attorney? na tayo niyan eh. Pwede ba nating anuhin yung sakataya yung ginawa ng mga nag-file na yan? May pwede bang gawin action tayo dyan? Ay, siguro pag nakita nyo, kutusan nyo. No, sa Bulacan at yung yung lugar mo pa naman yung sentro ng kontrobersya ngayon. So anong masasabi mo ngayon, sir? Actually, yun rin po yung nag-push sa akin sa EDGE na at least i-take yung responsibility to be the president ng PDP sa Bulacan. Kasi ang hirap, especially lahat is involved, everyone is involved, pero wala pa rin natuturo, wala pa rin nakukulong. So, nung na-offer sa akin to, sabi ko, if president ako ng PDP sa Bulacan, all the possible members na susunod na maging PDP sa Bulacan na is I can talk to them and make sure na it won't happen to the province of Bulacan again. Kasi grabe, nakakalungkot. Especially dun sa ibang areas na kahit 2 weeks na di pa rin bumababa yung baha. Kasi pansin ko rin, ngayon sobrang dahil wala na yung pamilya Duterte, sobrang luwag ngayon sa government natin. Every politician can do whatever they want and can go away and walang responsibility, corruption and everything. Kaya yun, syempre sinusunod rin natin yung pangunguna nila Kong Leviste and Kiko na more younger generation, younger people na to involve ourselves kasi it's our future din. So yun, I'm happy to be appointed as president ng Bulacan, ng PDP. So yun, I'll do my best on the best of my abilities yun. So ngayon Malaki. kung as member ka na ng PDP, as magiging head ka pa ngayon ng buong Bulacan, in the first place, ano po yung first move natin na magagawa para po matulungan po yung not only the partido, but only for your province in Bulacan at saka sa taong bayan din po na hopefully makakarating po sa inyo, nahihingi po ng sa palagay natin tulong. Yun po, as president ng party po, sa Bulacan, main naman yan, main parang solution naman for na hindi maulit-ulit is to choose the right leaders. Ever since na tumakbo naman ako, I don't expect anything kasi we are not line of governments or dynasty or any politician. So we just want the best for my province. Kaya as president po, yung members na I will allow to come in PDP, dapat yung only purpose nila is magsilbi at magbigay ng parang to make sure na it won't happen again, like corruption and everything. Yun yung main purpose ko talaga, to make sure na lahat ng papasok, lahat magsisilbi is totoong magsiservisyo para sa bayan. What we expect po ngayon kung na sa ngayon, before, wala pa po kayo sa PDP before, but the people in in District 6 is hopefully love you so much, kaya lang nagka-problema tayo doon sa pinag-disqualify na po kayo ni Congressman Pleto. So as of now, na kayo na po yung official na po talaga na officer po ng PDP sa Bulacan. So we're expecting po na mas lalo pong marami pong lalapit sa inyo sa inyong distrito. So ano pong masasabi po natin? I'm very sobrang lapit sa akin ng District 6 kasi I started, I'm no one, I'm just a person, a businessman there. So yung love ng district ko sa akin, I'm very, very blessed to have it. And nakita ko rin yung eagerness nila to have a change sa lugar. So sadly naman di ako natuloy, pero may laban pa naman. May time naman for everything. If it's God's plan, ayun, tuloy-tuloy lang ako. Pero now, as president ng PDP, I will focus for the whole province naman muna. And tsaka naman 2038 pa naman. So yun, I'll do my best lang. Last question, kasi may meeting pa sila. Yes, next So question. anong masasabi mo ngayon sa gobyerno natin? Ayun po, as
hindi naman po ako politician, nakakalungkot po. Kaya nga po ako napatakbo rin. Is parang yung una pa lang namin sinasabi ever since nag-start ako, ginagawa na nilang negosyo ang politika. Dapat meron sila, yun sabi ni Attorney Raul kanina, yung unang sabi ko talaga sa kanya, dapat each government official may sarili silang pondo para, or sariling negosyo para doon nila kukunin yung mga gastusin nila, hindi sa pera ng taong bayan. Ayun yung nakakalungkot kasi mostly talaga dahil sobrang luwag ng government, lahat nangungarap na. And yun, and kaya very happy rin ako, at least may dalawang kabataan na nandyan, si Kong Leviste and Kong Kiko na lumalaban para sa atin. So we will just follow them, yun. Message po natin, Yeah. Kong, for the PDP and to the Filipino people who Ayun. loves PDP laban. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa PDP, and I will do my best to uphold everything na lahat ng values na meron ng PDP kasi our purpose naman is to help yung buong mamayan na yun maging mas maganda and mas maganda ang servisyo na ibigay sa tao bayan. Sir, last question po. Sino po kaya yung punot dulo ng corruption sa gobyerno natin? Kahit saan naman po, if kahit sabihin natin, I'll give general answer na lang. Pag sa company naman, syempre if the company is not doing well, hindi naman mo pwede isisi yan sa HR, sa marketing. Correct. Syempre sa namumuno at may hawak. So, imposible rin na hindi nila alam kung anong nangyayari. Ang sad lang kasi wala silang ginagawa. Ay, sabihin natin, sinasabi nila na may ginagawa sila. Pero yung pangako ng Pasko, wala pa rin. Thank you, sir. Thank you. Pahabol. Thank you for that. Pahabol, sir. Invite na lang din natin sila sa Bulacan, bisita. Yeah. Sige, Kong, go. Pahabol, sir. Gaano kayo kahanda ngayon? Handang-handa po ako, especially syempre sobrang pagod ng taong bayan. So I'm here to help the people of Bulacan. And yun, sana tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy tayo sa laban and para sa pagbabago. Kung pahabol ko, ano ma-expect sa'yo ng taong bayan? Anong pwedeng i-expect sa'yo sa taong bayan? Anong Ayun, maasahan I'll ko be sa inyo? transparent lang naman. I'll do my best to help the people of Bulacan to choose the new members of PDP sa Bulacan, to select leaders na I know na they will do their job not only because of the position but only because they want to serve the people of Bulacan. Message ko para invite mo kami, Kong. Thank you, Kong. Thank you. Ayun, invite ko kayo sa Bulacan. Next, sana pag-invite ko sa inyo, hindi baha. I-invite ko kayo sa Rain or shine, Kong. Rain or shine. Hindi, kami, family namin is puro business, so I can invite you naman sa mga negosyo namin. So makita nyo rin kung ano ang hanap buhay namin. And walang hindi kami contractor. Our family is mostly importer ng mga furnitures, And ngayon meron kami mga mga hollow blocks, mostly private naman. And hardware and motor, kung kilala nyo pong Racal Motorcycle. Pwede ba tayo kumautan lang din? yung founder? Yung father ko po yung founder ng Racal Motorcycle. Rakal talaga. Akala ko dati yung Rakal sa ibang bansa ang founder Hindi niya. po, local po siya. Akala ko yung artista Racal. Ano naman yun? Si Maris. Maris Racal. Ay, hindi po, wala ka. Labas na unang Rakal, nagkaroon kami ng motor ng Rakal. Oo, magandang Rakal. Mas maganda pa siya sa Rosie. Nahulugan ba sila? Saan naman nahulugan? Siyempre, magkaisa po tayo lahat. Nag-support rin VP Inday sa 2028. Yes. Yeah. And hopefully, lahat ng tao sa buong Pilipinas magkaisa to stop the corruption in the Philippines. Maraming salamat. Thank you, Kong. Salamat, Kong. Thank you, Kong. Thank you. Yan, yan na po mga kaibigan. Thank you po. Si Congressman Jad Rakal. Yan po, from Bulacan. Siyempre. Kaya lang, mabilis lang kasi pipirmahan pa ako ng pipirmahan pa ako sa opisina. Attorney, would like to get your reaction lang po. Kanina po si Trillanes kasama yung mga civil society group. Nag-file po sila ng plunder and graft cases versus BP Sara. Patungkol pa rin po ito doon sa sa overpriced ng laptop and then yung walang katapusan ng mga confidential funds. Ano po yung reaction niyo doon, Attorney? Actually, ayoko nang i-dignify ang mga ginagawa ni Trillanes kasi ang nagko-komento lang ako sa aksyon ng mga tao .
Oo, hindi ng mga ibang mga creatures. What kind of Christian, sir? Ay, ayoko na sabihin. Pero sa tao lang tayo. Sa tao lang tayo nagre-respond. At expected na natin yan. Expected na natin yan. No comment needed. Sabi nga nila sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Ano ang tanong? Sir, tuloy na ho ba yung pagtakbo natin sa 2028? Hindi pa natin alam. Siyempre, it is a party decision. It's too early. Huwag muna tayong mamulitika. Ang gawin natin ay manilbihan tayo sa bayan kung wala man tayo sa posisyon. Nakakatulong din tayo kapag pinupuna natin yung kamalian ng pamahalaan para somehow ay makorek niya. Ang problema, hindi niya nakokorek, but it does not mean na hindi tayo pupuna, hindi tayo mag-criticize, hindi tayo mag-fiscalize dahil lamang walang ginagawa ang gobyerno. Because katangkulan po ng bawat mamamayan na punahin ang mali ng gobyerno. Attorney, dito sa impeachment complaint versus PBBM, ano po sa tingin nyo, strategy lang po ba ito para ma-avoid nila itong 1-year ban para sa if ever mayroong mag-file ulit ng impeachment against the President? Sa tingin nyo pa, Obvious ano po yung- naman di ba on record naman na yung nag-file ng impeachment na ngayong 2026 ay siyang abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos noong 2024, di ba? O bago nakita naman natin lahat, nabasa natin kasi ang dali naman basahin pagkaiksi-iksi. Kita naman natin kung gaano kahina. At ang mga mambabatas mismo nagsasabing easily dismissible. Pag yan ay final sa Lunes, naka-file na ngayon, pag yan ay in-endorse sa Committee on Justice at yan ay na-dismiss, may 1-year ban na. So, obvious naman. So, Ang paano problema kasi, ito lang dadagdag ko, ang problema rito sa administrasyon na to, iniinsulto yung talino ng mga Pilipino. Tingin ba nila hindi natin mahahalata na yung abogado mismo nila nag-file ng impeachment laban sa kanila? Ginagago na tayo So, ano magawa parang natin, iniinsulto attorney? na tayo niyan Pwede ba nating anuhin yung sukatay yung ginawa ng nag-file na yan? May pwede bang gawin action tayo dyan? Ay, siguro pag nakita nyo, kutusan nyo. Attorney, thank you.